Mga kababayan, naisip nyo na ba kung gaano katindi ang takot kapag nasa gitna ka ng madilim na gubat at may maririnig kang iyak ng sanggol? Isang iyak na parang nanghihingi ng tulong. Pero paano kung ang iyak na yon ay hindi pala galing sa tao, kundi galing sa isang nilalang na puno ng panlilinlang at galit? Maraming Pilipino ang nagpatotoo at hanggang ngayon, buhay pa rin sa ating mga baryo at bayan ang kwento ng tiyanak. Magandang gabi, ako si Ka Elias, at dito sa ating channel na Ka Elias. Alamat, misteryo, at paniniwala, hatid ko ang mga kwentong bayan, kababalaghan, at mga alamat na nag-ugat sa ating kultura. Kaya't samahan niyo ako ngayong gabi habang babalikan natin ang isang nakakatakot at misteryosong kwento. Ang kwento ng tiyanak, ang nilalang na nag-aanyong sanggol, umaakit ng mga inosenteng naglalakbay, at walang awang sumisila ng buhay. Noong unang panahon sa isang baryo, malapit sa kabubatan ng Sierra Madre, may isang grupo ng magsasaka na madalas dumadaan sa makitid na daan papunta sa kanilang mga bukirin. Madilim ang daan tuwing madaling araw, kaya't bawat yabag nila ay may kasamang kaba. Isang umaga, habang naglalakad si Mang Ruben kasama ang dalawang kaibigan, may narinig silang iyak ng sanggol mula sa kakahuyan. Malakas, malinaw at paulit-ulit. Tumingin sila sa isa't isa. Baka may iniwang bata, sabi ni Andres. O baka galing lang sa ibon na ginagaya ang tunog, sagot naman ni Ernesto. Pero ramdam ni Mang Ruben na may kakaiba. Ang iyak ay parang nanggagaling sa lahat ng direksyon. Hindi nila maiwan ang iyak na yon. Nakakaantig ng damdamin. Sino ba naman ang makakatiis na may sanggol na umiiyak sa gitna ng gubat? Kaya pinili nilang hanapin ito. Habang papalapit sila, mas lumalakas ang iyak. Hanggang sa may nakita silang puting tela sa lupa. At doon, may sanggol na nakabalot, nanginginig, umiiyak. Napaluhod si Mang Ruben, binuhat ang bata. Pero sa mismong sandaling iyon, tumahimik ang lahat. Walang huni ng kuliglig, walang ihip ng hangin. At ang dating malamlam na iyak ay napalitan ng kakaibang halakhak. Nagulat siya. Ang sanggol, biglang nagbago ang mukha. Lumaki ang mga mata, kumunot ang balat, at lumitaw ang matutulis na ngipin. Isa itong tiyanak. Hinagis niya agad ang nilalang, ngunit mabilis itong gumulong at tumayo. At sa halip na maglakad tulad ng tao, gumapang ito ng mabilis na parang hayop. Matalas ang mga kuko, handa itong sumunggab. Tumakbo silang tatlo, pilit tinutunton ang daan palabas ng gubat. Pero ang tiyanak, mabilis at matyaga. Naririnig nila ang tawa nito habang papalapit. Isang tawang nagkukumbinsi sa kanila na wala silang ligtas. Sa bawat sulok ng gubat, parang may mga matang nakamasid. Ang dating daan na alam nila, biglang nag-iba. Nagmistulang isang maze. Hanggang sa mapansin nila na umiikot lang pala sila. Sumigaw si Ernesto. Hindi ito ordinaryong bata. Isa itong halimaw. Isa itong tiyanak. Sabi ni Ernesto. At doon nagsimula ang kanilang bangungot. Mga kababayan, yan ang simula ng ating kwento. At kung gusto niyong marinig ang kabuuan ng kanilang karanasan sa gubat at kung paano sila nakaligtas o kung may nakaligtas man, siguraduhin niyong nakasubscribe na kayo dito sa ating channel na Ka Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala. I-like niyo ang video, i-share sa inyong mga kaibigan, at huwag kalimutan i-save para balikan ulit. Mabilis ang tibok ng puso ni Mang Ruben, Ernesto, at Andres habang patakbo silang humahakbang sa makitid na daan ng kagubatan. Sa bawat pagyapak nila, parang humahabol din ang sariling takot na hindi nila matakasan. At sa likod nila, rinig na rinig ang tawa ng tiyanak. Isang tawang malamig, nakakasindak, at parang tumatagos sa buto. Huwag kayong titigil, baka abutan tayo, sigaw ni Mang Ruben. Pero si Andres, hingal na hingal. Hindi ko na kaya, sabi ni Andres. Nang huminto siya sandali para makahinga, doon biglang sumulpot ang tiyanak mula sa isang puno. Mabilis itong tumalon, tumilapon sa balikat ni Andres, at agad kinagat ang leg niya. Napasigaw si Andres sa sakit. Ang kanyang mga kaibigan, biglang bumalik para tulungan siya. Hinampas ni Ernesto ang tiyanak gamit ang hawak niyang kahoy. Ngunit sa bawat hampas, mas lalo lamang itong nagiging galit. Ang dating itsura ng sanggol, ngayon ay mas nakakatakot pa. Ang balat nito ay parang nasusunog, ang mga matay nagliliyab, at ang halakhak nito ay mas malakas. Bitawan mo siya, sigaw ni Ernesto. Sa kabutihang palad, natanggal din ang pagkakakapit ng tiyanak kay Andres, pero sugatan na siya. Nanginginig sa takot, umiiyak na parang bata. Hindi na natin ito kayang labanan, kailangan nating makalabas, sabi ni Mang Ruben. Habang naglalakad sila, napansin nila na hindi na normal ang paligid.
Ang mga puno, tila nagkukumpol para pigilan silang lumabas. Ang daan na pabalik ay nawawala. Para bang ang buong gubat ay kakampi ng tiyanak. At habang patuloy silang lumalayo, maririnig nilang muling umiiyak ang nilalang. Pero hindi lang isa. 2, 3, 5. Lahat ng sulok may iyak ng sanggol. Kinilabutan si Ernesto. Hindi lang pala isa ang tiyanak dito, sabi ni Ernesto. Nababalot sila ng matinding takot, pero sa gitna ng lahat ng iyon, naalala ni Mang Ruben ang sabi-sabi ng kanyang lolo. Kapag nakatagpo ka ng tiyanak, huwag mong kalimutan na magdasal. At huwag kang titigil kahit na anong mangyari. Nagdasal si Mang Ruben ng malakas, ama namin, sabay sunod si Ernesto. Ngunit habang ginagawa nila yon, ang mga iyak ng tiyanak ay lumalakas. Parang galit na galit, parang natutunugan ang panalangin. Sumandal si Andres sa isang puno, nang hihina. Hindi ko na kaya, dito na lang ako, sabi ni Andres. Hinawakan siya ni Mang Ruben sa balikat. Hindi, sabay-sabay tayong lalabas dito. Nang bigla na lang, isang tiyanak ang bumagsak mula sa itaas. Mas malaki, mas mabangis, at mas matalim ang mga kuko. Tumalon ito patungo kay Andres, at bago pa man sila makagalaw, napahiyaw si Andres sa huling pagkakataon. At sa harap ni Mang Ruben at Ernesto, nakita nilang hinatak ng nilalang ang kanilang kaibigan papasok sa dilim. Nanginginig si Ernesto, pero hinila siya ni Mang Ruben. Wala na tayong magagawa para kay Andres. Kailangan nating mabuhay. Muling umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang halakhak ng tiyanak, at sa bawat hakbang nila, alam nilang papalapit ng papalapit ang panganib. Nanginginig ang tuhod ni Ernesto habang lumuluha. Hindi niya matanggap na sa harap mismo nila ay nawala ang kanilang kaibigan. Ngunit si Mang Ruben, pinilit niyang tibayan ang dibdib niya. Kailangan nating mabuhay, Ernesto. Hindi tayo pwedeng sumuko. Sabi ni Mang Ruben. Nagpatuloy silang tumakbo, ngunit ramdam nilang may mga matang nakamasid. Sa bawat paglingon nila, may anino ng maliliit na nilalang na dumadaan sa pagitan ng mga puno. Parang mga bata, ngunit may hugis ng halimaw. Naririnig nila ang yapak na hindi nila makita. Maliit na yapak, mabilis, at tila pumapalibot sa kanila. Tumingala si Ernesto. Pre, tingnan mo, sabi ni Ernesto. Sa itaas ng mga sanga, may nakasabit na mga tiyanak. Nakangiti, nakalawit ang matutulis na kuko, at nakatingin diretsyo sa kanila. Parang mga mabangis na unggoy na handang tumalon anumang oras. Takbo! Sigaw ni Mang Ruben. Habang nagmamadali silang lumayo, biglang sumabay ang iyak ng sanggol na parang nasa tabi lang nila. Ngunit nang lingunin nila, wala namang bata. Ang naroon lang ay ang mga puno na animoy humahaba ang mga sanga para harangan sila. Nahulog si Ernesto sa ugat ng puno at muntik nang mahulog sa bangin. Mabilis siyang hinila ni Mang Ruben. Pero nang makuha na siya, isang tiyanak ang biglang kumapit sa kanyang binti. Kinagat nito ang kanyang binti, kaya napasigaw si Ernesto. Tulungan mo ako, Ruben. Sabi ni Ernesto. Hinampas ni Mang Ruben ng bato ang tiyanak. 1, 2 beses. Ngunit hindi ito bumibitaw. Hanggang sa pangatlong hampas, narinig nilang napasigaw ang nilalang. Ngunit imbes na ordinaryong sigaw, isa itong nakabibinging alulong na parang pinagsamang sigaw ng bata at halimaw. Tumilapon ang tiyanak, ngunit mabilis din itong gumapang pabalik sa dilim. Dito na napansin ni Mang Ruben na hindi pala ordinaryong bato ang kanyang hawak. Ito'y isang matulis na bato na may nakaukit na kakaibang simbolo. Nakita ito ni Ernesto. Pre, baka yan ang makakapagtaboy sa kanila, sabi ni Ernesto. Napaisip si Mang Ruben. Parang tanda ito na hindi lang sila basta naipit sa gubat, kundi may mas malalim na misteryo kung bakit naroon ang mga tiyanak. Habang naglalakad silang muli, napansin nilang may bakas ng apoy sa lupa. Mga abo at sinunog na kahoy. Doon nila naalala ang sabi-sabi ng matatanda, ang tiyanak daw ay kaluluwa ng mga batang hindi nabinyagan o mga batang ipinanganak sa kasalanan. At ang mga kaluluwang ito ay galit kaya't sila'y nananakit. Hindi kaya rito sinunog ang mga bata noon? Tanong ni Ernesto habang nanginginig ang tinig. Baka nga, sagot ni Mang Ruben. At dito sila nanatili. Bigla silang napahinto ng may lumitaw na malaking anino sa kanilang harapan. Hindi ito isa, kundi 3 tiyanak. Mas malalaki, mas mabangis, at sabay-sabay na humalakha. Hindi na nila alam kung saan sila tatakbo. Lahat ng daan, puno ng nilalang. Kaya't ang ginawa ni Mang Ruben, tinaas niya ang batong may simbolo at malakas na sumigaw. Umalis kayo. Hindi nyo kami madadala. Sa sandaling iyon, umatungal ang mga tiyanak at biglang umatras.
Ngunit hindi sila tuluyang nawala. Nasa paligid pa rin sila, nag-aabang at nag-ipon ng lakas. Napahinga si Ernesto. Pre, mukhang gumagana yan. Pero paano kung mawala ang kapangyarihan ng bato? Sumagot si Mang Ruben. Wala tayong kasiguraduhan. Pero isa lang ang sigurado, kailangan nating makalabas bago maghating gabi. Dahil kapag inabutan tayo ng alas 12, baka hindi na tayo makalabas ng buhay. At sa mga salitang iyon, mas lalo silang nakaramdam ng kaba. Hindi lang pala sila nilalaro ng tiyanak, kundi sinusubok kung hanggang saan ang tatag ng kanilang loob. Sa gitna ng kanilang takbuhan, muli nilang narinig ang iyak ng isang sanggol. Ngunit kakaiba ito. Malungkot, mahina, at parang humihingi ng tulong. Hindi tulad ng mga iyak kanina na puno ng panlilinlang. Nagkatinginan silang dalawa. Totoo kaya ito? O isa na namang bitag ng tiyanak? Nakatigil si Mang Ruben at Ernesto, hawak ang matulis na batong may kakaibang ukit. Sa paligid nila, umiikot ang mga tiyanak, ngunit sa di kalayuan, may kakaibang iyak ng sanggol na hindi gaya ng narinig nila kanina. Mahina, malungkot, at tila galing sa totoong bata. Nararamdaman ni Ernesto ang takot, pero sa puso niya may awaring lumitaw. Pre, baka may totoong bata. Hindi kaya siya ang pinagmumulan ng lahat ng ito? Sabi ni Ernesto. Nagpa siya silang sundan ang tunog. Habang lumalapit sila, mas lalong nanlalamig ang hangin. Ang paligid, tila humihigop ng liwanag mula sa buwan. At sa wakas, sa gitna ng isang maliit na clearing, nakita nila ang isang duyan na yari sa sanga ng puno. Doon nakahiga ang isang sanggol, mahina at umiiyak. Lumapit si Mang Ruben. Ngunit bago pa niya maabot, biglang nagpakita ang isang babae. Mahaba ang buhok, nakaputing damit na luma, at maputla ang mukha. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at galit. Iniwan nila ako. Iniwan nila ang aking anak. Kaya hanggang ngayon, naghahanap ako. Sabi ng babae. Nanlaki ang mata ni Ernesto. Isa kang multo, sabi ni Ernesto. Ngumiti ang babae. Pero higit pa roon. Ang mga batang hindi ko nailigtas noon, sila ang naging tiyanak. Galit sila, gutom sila, at wala nang ibang hangarin kundi ang maghiganti. Sabi ng babae. Biglang nagparami ang mga tiyanak sa paligid. Lumitaw sila sa mga puno, sa mga damo, at sa ilalim ng lupa. Halos mapuno ang clearing. Huwag kayong lalapit. Sigaw ni Mang Ruben sabay taas ng batong may simbolo. Napasigaw ang babae. Saan mo nakuha yan? Yan ang tanda ng mga katutubo na nagbantay sa gubat na ito. Noon pa man, alam na nila na may sumpa dito. Sabi ng babae. Dito na naintindihan ni Mang Ruben ang lahat. Ang gubat na ito, hindi simpleng lugar. Isa itong libingan ng mga sanggol na hindi na ipanganak ng maayos, mga batang hindi na binyagan, at mga inabandon ng kaluluwa. Naglakad palapit ang babae. Tulungan niyo akong iligtas sila. Hindi ako makakaalis hanggat hindi sila natatahimik. Sabi ng babae. Nanginginig si Ernesto. Paano namin sila matatahimik kung ganyan sila kabangis? Tanong ni Ernesto. Sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pag-alay ng awa at hindi ng takot. Kailangan niyo silang harapin. Sabi ng babae. Ngunit bago pa sila makasagot, biglang sumugod ang mga tiyanak. Sabay-sabay silang umatake. Ang ilan kumapit sa kanilang mga binti, ang iba tumalon mula sa itaas. Napilitan silang lumaban gamit ang bato at mga kahoy, ngunit hindi sapat. Habang nagkakagulo, biglang lumapit ang babae sa duyan at niyakap ang sanggol. Lumakas ang kanyang tinig. Huminto kayo, mga anak. Huminto kayo. At sa sandaling iyon, natigil ang mga tiyanak. Ang kanilang mga anyo ay bumagal, ang kanilang halakhak ay nawala. Ang nilalang sa duyan, biglang tumingin kay Mang Ruben. Ang kanyang mga mata ay malungkot, ngunit parang may hinihingi. Nauunawaan na ni Mang Ruben. Ito ang kaluluwa na kailangan nilang tulungan. Nagdasal siya ng malakas habang hawak ang bato. Sumabay si Ernesto kahit nanginginig pa rin ang tinig. At sa bawat salitang binibitawan nila, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga tiyanak, naglalaho isa-isa, ang kanilang halakhak ay napapalitan ng mahihinang iyak na unti-unting tumitigil. Hanggang sa tuluyang maging tahimik ang gubat. Ngunit bago tuluyang mawala ang babae, tumingin siya sa kanila. Maraming salamat. Ngayon, makakapahinga na kami. Sabi ng babae. Pagkatapos noon, naglaho siya kasama ang sanggol. Ang clearing na dati puno ng dilim, ngayon ay maliwanag na muli. Ang gubat parang bumalik sa normal.
Napahinga ng malalim sina Mang Ruben at Ernesto. Ngunit pareho nilang alam, hindi na sila kailanman magiging katulad ng dati. Habang naglalakad sila palabas ng clearing, inakala nilang tapos na ang lahat. Tahimik ang paligid at ang hangin ay tila bumabalik na sa dati. Ngunit bigla na lang, narinig nila ang isang matinis na iyak na mas malakas kaysa sa lahat ng narinig nila kanina. Napatingin sila sa isa't isa. Akala ko ba tapos na, sabi ni Ernesto. Hindi ito ordinaryong iyak. Parang galing sa isang nilalang na mas matanda, mas mabagsik, at mas malakas kaysa sa mga tiyanak na nakita nila. Ang lupa ay umuga at ang mga puno ay tila yumuyuko. Mula sa dilim ng kagubatan, lumabas ang isang nilalang na mas malaki. Ang kanyang anyo ay tulad ng isang bata, ngunit kasing laki ng tao. Ang mga mata ay pula, ang balat ay sunog, at ang ngiti nito ay punong-puno ng pang-uyam. Ako ang pinakapinuno nila, ang tinig nito ay parang pinaghalong boses ng bata at matanda. Hindi kayo basta makakalabas ng buhay. Napalunok si Ernesto. Wala na tayong laban dito, sabi ni Ernesto. Ngunit naalala ni Mang Ruben ang salitang iniwan ng babae kanina. Hindi takot ang susi, kundi awa at panalangin. Pinikit niya ang kanyang mga mata at muling tinaas ang batong may simbolo. Inusal niya ang dasal, mas malakas kaysa dati, at buong puso. Sumabay si Ernesto kahit nanginginig pa rin. Ngunit imbes na umatras, ang nilalang ay mas lalong lumapit. Tumawa ito ng malakas, at bawat halakhak ay nagiging parang kulog na umaalingaw-ngaw sa buong gubat. Lumapit ito sa kanila, nakahanda ng sumunggab. Biglang lumiwanag ang bato sa kamay ni Mang Ruben. Ang liwanag ay tumama sa nilalang, at sa unang pagkakataon, narinig nilang umiyak ito ng tunay na iyak ng bata. Isang iyak ng sakit, ng pangungulila, ng kawalan ng pagmamahal. Nabitawan nila ang kanilang takot. Hindi nila nakita ang halimaw, kundi isang kaluluwa na umiiyak para sa pagkalinga. Nagpatuloy sila sa kanilang panalangin, at sa unti-unting pagbabalik ng liwanag ng buwan, nakita nilang lumiliit ang nilalang hanggang sa tuluyang maglaho. Naiwan na lang ang malamig na hangin at ang katahimikan ng gubat. Ngayon, totoo na ang katahimikan. Wala nang halakhak, wala nang iyak, at wala nang anino. Napahiga si Ernesto sa lupa, humahabol ng hininga. Tapos na talaga, sabi ni Ernesto. Tumango si Mang Ruben. Tapos na. Ngunit sa kanilang mga mata, ramdam nila na dala nila ang kwento. At dala nila ang aral na hindi nila kailanman makakalimutan. Matapos maglaho ang babae at ang sanggol, tumigil ang lahat. Tahimik ang gubat, parang walang nangyari. Tila walang bakas ng halakhak o iyak na kanina'y umaalingaw-ngaw. Tanging malakas na tibok ng dibdib ni na Mang Ruben at Ernesto ang naririnig. Nagkatinginan silang dalawa at sabay silang napabuntong hininga. Ligtas na tayo, sabi ni Ernesto habang nanginilid ang luha. Pero hindi lahat nakaligtas, sagot ni Mang Ruben, naalala ang kaibigang si Andres. Tahimik silang naglakad palabas ng gubat. At sa wakas, nang umabot sila sa gilid, nakita nilang nagliliwanag na ang bukang liwayway. Para bang sinadya ng tadhana na lumabas sila sa oras na nagbabago ang gabi tungo sa umaga. Habang nakatanaw sa liwanag ng araw, ramdam nila na kahit ligtas na sila, ang mga alaala ng gabi ay mananatili habang buhay. Mga kababayan, ang kwento ng tiyanak ay isa sa pinakakilalang alamat sa ating bansa. Sinasabi ng matatanda na ang tiyanak ay kaluluwa ng mga batang hindi nabinyagan, mga batang inabandona, o kaya naman ay mga nilalang na isinilang sa gitna ng kasalanan. Dahil sa kanilang galit at pagkaligaw, sila'y nagiging mabangis at nanlilinlang ng tao. Maraming bersyon ng alamat. Sa iba, ang tiyanak ay nagiging anyo ng isang sanggol para maakit ang biktima. Sa oras na buhatin mo siya, magbabago ito sa halimaw na may matutulis na ngipin at kuko. May ilan namang nagsasabing ito ay nagiging maliliit na nilalang na mabilis gumalaw sa gubat. Ngunit anuman ang bersyon, iisa ang pinagmumulan ng kanilang galit, ang kawalan ng pagmamahal, ang pagkakait sa kanila ng buhay at pagkalinga. Mga kababayan, hindi lang ito kwento ng katatakutan. Isa rin itong paalala. Una, pinapakita ng kwento ng tiyanak ang bigat ng responsibilidad sa buhay ng isang bata. Kapag pinabayaan o iniwan, ang kanilang kaluluwa ay tila nawawalan ng kapayapaan. Sa mas malalim na konteksto, ito ay tungkol sa kahalagahan ng pagkalinga, pagmamahal at pananagutan. Ikalawa, ipinapaalala rin ito ang kapangyarihan ng panalangin at pananampalataya. Sa gitna ng matinding takot, hindi lakas ang nagligtas kina Mang Ruben at Ernesto, kundi ang kanilang pananalig at dasal. At panghuli, ang kwento ng tiyanak ay simbolo ng ating bayan. May mga sugat tayong hindi pa natatanggap, may mga nakaraan tayong hindi pa napapatawad.
Hanggat hindi natin inaako ang ating kasaysayan at pagkukulang, patuloy tayong hahabulin ng ating mga nakaraan. Mga kababayan, kung minsan, ang pinakanakakatakot na kwento ay hindi lang tungkol sa mga halimaw sa gubat. Minsan, ito ay tungkol sa mga halimaw na nililikha ng ating kapabayaan, ang mga kaluluwang naiwan, at ang mga pusong hindi natin minahal. Kaya sa bawat iyak ng isang bata na ating naririnig, sa bawat kaluluwang humihingi ng pagkalinga, huwag nating hayaang sila'y maging tiyanak ng ating bayan. Sa halip, bigyan natin sila ng pagmamahal, pagkalinga, at pananalig. Ako si Ka-Elias, at ito ang inyong natunghayan dito sa Ka-Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento ngayong gabi, huwag kalimutan na i-like, i-share, at i-subscribe. I-save niyo rin ang video na ito para mabalikan ulit. Maraming salamat at samahan niyo akong muli sa susunod na gabi ng kababalaghan. Hanggang dito na muna. Magandang gabi at huwag kalimutang magdasal bago matulog.